Mga brothers, bagong araw kaya bagong motorsiklo na naman ang ating iikutan, kaya kasama natin ngayon ang bagong version ng Wizard 175 ng Skygo. Pero bago natin yung tuluyang ikutan mga brad, sa mga solid natin na brothers on the wheels dyan, kung gusto nyo pong suporta ng ating YouTube channel, ay wag nyo pong skip ang ads. At kung dito naman po kayo sa Facebook nanonood, i-share nyo naman po ang ating episode. At dahil dyan, maraming salamat na kaagad. So mga brothers, let's go sa go! Get ready, drop the beat. Ang Skygo motorcycle, mga brothers on the wheel, ay kilalang naglalabas ng mga business type motorcycle. Katunayan, meron nga silang model na Prince, King at itong Wizard 175 na iikutan natin. Sa harapan pa lang nito mga brothers ay maa-amaze na kayo. At syempre pa ang headlight nito mga brothers, kwadrado na rin na mayroong ilaw na halogen lamp. Meron naman siyang conventional telescopic port dito sa harapan at pinahihinto rin ito na drum brake na preno dito sa harap dahil syempre isa itong Pantra bikes. Pagdating naman sa kanyang gulong mga brothers, nagamit ito ng 2.75 na tire size na merong rim diameter na 17 inches. Syempre pa naka-spoke wheel ito dahil sa mga heavy duty na takbuhan at kargahan. Dito sa likod mga brothers, makikita natin na naka-extend ang kanyang rear carrier para sa mga paglalagyan natin at syempre pa extra seats yan pagka kinabitan natin ng sidecar or tricycle. Of course, naka-bud type lang naman ang kanyang taillight dito and also yung kanyang turn light sa harap at likod dahil nga ito ay isang Pantra bikes. Ang ating fender dito mga brothers ay naka-extend na rin yan. Pwede nyong tanggalin. Natatanggal kabit yan. Nasa inyo kung gusto nyong papormahin ang motor na ito. And then going sa kanyang shock, mayroon tayo ritong dual shock sa likod na adjustable. Depende po yan kung saan nyo gagamitin. Kung isi-set up nyo sa single or sa tricycle. Habang naka-drum brake naman po tayo pagdating dito sa preno. At meron tayo ritong tire size mga brothers na 3.0 by 17 inches na merong spoke wheel. At ang ating tambucho rito naka-semi po na straight pipe ang kanyang sistema. At meron pintura ito na high temp na matte black. At syempre pa ang ating muffler guard or heat guard naka-chrome style po yan for the classic look. Tungo tayo sa manibela mga brothers on the wheels. Meron nga tayo dito makikitang standard ignition pagdating sa kanyang susian. Habang ang kanyang meter panel ay naka-analog naman ang mga metro na merong basic indicators katulad ng left and right, gear indicator at high beam indicator. Ang kanya namang metro mga brothers ay nandyan ang kanyang speed meter, RPM at syempre pa ang ating fuel meter. So mga basic lang naman. At ang ating traditional na handlebar pagdating sa mga Pantra bikes, yan, tignan nyo naman, nilalagyan pa yan ng mga bag dyan sa pinakasabitan, di ba? At dyan nilalagay ng mga driver ang kanilang mga kita, no? So meron itong heavy duty na switches. Ito yata yung mga switches na pundido yung pagkakagawa ng bakal, no? Yan, pang matagalan yan. At syempre heavy duty na rin ang ating mga lever dito pagdating sa clutch and also dito sa preno sa harapan. At may cover pa na rubber para hindi basta-basta pasukin ng mga dumi at tubig. Habang meron din tayo ritong heavy duty na handlebar. Hindi ito malambot mga brothers, matigas-tigas po ito, no? Kaya mapapansin nyo yung mga tricycle driver natin, malalaki ang kalyo dahil nga dito sa handlebar na ito. Mahaba po yan, so kahit malapad yung kanyang kamao, siguradong kakasya po dyan. At syempre pa pagdating sa tangke, meron tayo ritong 10 liters fuel tank capacity. At ayon nga sa claim na Skygo, kaya nitong makatipid ng around 35 to 40 km per liter pagdating sa kanyang fuel consumption na magdidepende po yan sa inyong paggamit dito sa motor na ito at kung lalagyan nyo po siya ng sidecar o habal-habal. Mga brothers, bike fitting na para dito sa pangmalakasang Pantra bikes ng Skygo, no? For the reference mga brothers, may taas lang po tayo na 5'4" pagdating sa ating height at meron lang po tayong reach pagdating sa ating braso na 20 inches. At skinny build lang po tayo na rider. So ganyan po ang itsura pagka sumakay na rito sa motorsiklong ito. Pagdating sa kanyang taas ng seat height mga brothers, tumataas ito ng 780mm lang. Kaya naman sa mga katulad ko na 5'4", kayang-kaya natin at halos nakalapat na ang ating dalawang paa dito nang walang kahirap-hirap. At syempre pa mga brothers, meron lang itong ground clearance na 135
millimeter. Kaya naman pasok ito sa standard dito sa Pilipinas. Makikita nyo yung taas niya, di ba? So kung mga off-road ang dadaanan nyo, ipapanik nyo ito ng mga bundok, mga lubak-lubak, siguradong hindi naman ito basta-basta sasabit. At syempre pa, magaang lang naman ang motor dahil meron lang itong dry weight na 110 kg. Siguro kung ipo-full tank natin ito at malalagyan siya ng engine oil, bibigat ito ng around 115 kg at magaang pa rin ito pagdating sa kanyang kategorya. Okay? So ang kanyang turn radius dito mga brothers, sakto lang naman, hindi naman sobrang bitin at hindi naman sobrang laki. Maliliko nyo pa rin naman yung motorsiklo kahit sa mga masisikip na daanan. At ang suspension nito mga brothers, huwag kayong magugulat dahil may pagka-steep ito dahil naka-settings po ang suspension nito para sa mga kargahan, habal-habal, tricycle at sa mga heavy duty na takbuhan. Pero ganun pa man, given naman yan dahil nga isa itong utility na motorsiklo. At syempre pa, yung upuan nito, comfort dahil nga makapal ang foaming ng mga Panta bikes at makikipot. Kaya naman sa mga probinsya, makikita nyo ito, kinakargahan ng isang pamilya, 5, 4, 3, di ba? Pag dalawa doon, parang hindi sulit. Walang dating, di ba? Kaya itong motorsiklo na ito mga brothers, kung naghahanap ka ng pang-pamilya at pang-utilitarian, pasok ito sa ating bike fitting. In engine mga brothers, aba hindi kayo mabibitin sa makina kung naghahanap talaga kayo ng pangmalakasan na pantra dahil 175cc na nga ang kanyang displacement. Single cylinder at meron siyang 2 valve na overhead cam ang kanyang sistema. Meaning mga brothers, push rod ang makina nito. Pagka ganitong setup mga brothers ay malakas po ang hatak nito. Kaya po ito pa rin yung ginagamit pagdating sa mga traditional na business type. At isa pa, low maintenance lang ito mga brothers at madaling gawin ng mga motorcycle shop na meron tayo dito sa Pilipinas. Kaya kung dadalhin nyo to, pa-maintenance nyo hindi ganon kasakit sa bulsa. And of course, naka-carburetor pa ito. Kaya naman talagang madali lang i-maintenance at kung kayo gumagawa, nagdi-DIY, siguradong kayang-kaya nyong i-maintain ang motorsiklong ito. Meron nga pala itong 5-speed manual transmission mga brothers on the wheels. At pagdating sa dulo, kaya nitong maka 12 horsepower at meron din siyang 12 Nm of torque pagdating naman sa arangkada. Alam ko mabababaan kayo dyan pero hindi naman po ito pangkarerang motorsiklo. Kung depende po sa gamit nyo yan, pwede nyo upgrade yung kanyang sprocket kung kakargahan nyo ito ng habal-habal o sidecar, no? At syempre pa mga brothers, naka-air-cooled lang po ito dahil hindi ganon kainit ang kanyang makina. So meaning mababa lang po ang compression ratio katulad din ng Kawasaki Barako 175 na walang kaproblema kung gagamitin nyo sa mga biyahe o sa tricycle sa maghapon. Alright? Okay mga brothers, pag-usapan na natin ang presyo nitong Wizard 175. Para sa kanyang cash price, meron nga pala itong 48,000 pesos mga brothers. So ito mga brad, naka-promo ito, wala na po siyang down payment sa mga business type motorcycle ng Skygo. Straight monthly na kayo kagad, no? Para sa 1 year mga brothers, meron kayong babayaran na 5,348. At kung 2 years nyo naman kukunin, meron siyang 3,288. Habang sa 3 taon naman meron kayong monthly na 2,566. At kung updated po kayo magbayad, meron po siyang rebate na 200 pesos po. So kung interested po kayo, pwede nyo akong i-PM sa Sork Moto kung gusto nyo pong kumuha ng mga motorsiklo na Skygo at Monarch motorcycle. Pwede ko po kayo ma-assist basta po may malapit sa inyo na branches sa lugar nyo. Okay? So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo po ang bagong version nitong Pantra bikes ng Skygo. Walang iba kundi ang Wizard 175. At ano-ano pa ba sa motor ng Skygo ang gusto nyong paikutan? I-comment nyo po ang inyong suggestion. Once again mga brothers, ako po si Art. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating walk around review. Until next time, ride safe and cheers!